Marahil hindi nyo ito alam, kaya ako na ang magpapakita sa inyo. Hindi lang sa timog ang may magagandang dagat. Halika kayo dito sa hilagang kanluran ng Luzon. Dito tayo magkakamping ngayon at may tutuklasing isang islang may tinatagong lihim. Kung ano yon, mamaya nyo malalaman. Ito ang tinaguriang surfing capital ng Luzon. May isang camping at glamping site tayong ibabahagi sa inyo na paniguradong magugustuhan ng buong pamilya. Manatiling nakatutok dahil sisimulan na natin ang kwento. Dagat vibes ba ang gusto nyo? Tara, samahan nyo ako mag-camping at mag-explore dito sa surfing capital ng Luzon. Andito tayo guys, La Union! Mahaba-habang biyahe ito at sisimulan natin ang kwento dito sa Arco ng La Union. Alam nyo bang ang probinsyang ito ay nabuo lamang noong Marso taong 1850 mula sa pagbubuklod ng ilang mga teritoryo ng Ilocos Sur, Pangasinan at ilang bahagi ng Cordillera. Now you know. Sabi sa balita, nakapasok na raw ng kalupaan si Bagyong Tino. Pero sa biyahe natin walang kaulap-ulap. Kaya terribling init ng araw ang dinanas natin. Sa tagal nating nakabilad, para na tayong tuyo neto. Well, sanay na tayo dyan. Maganda lang talaga ang biyahe kapag panorte dahil napakaluwag ng kalsada at walang traffic. Dito, masarap bumira ng rektahan. Sky is the limit. Pero charot lang. Ride safe lang tayo lagi. Pero walang biro. Akala mo malayo pero mabilisan lang ang biyahe dito. Dito nga pala sa San Fernando, La Union, sa may bypass road tayo kumain ng late lunch. Masarap naman yung ulam, carry na. Matapos kumain, dumiretso na rin tayo at naghanap ng 7-Eleven para sa mga kulang natin. Chichirya, inumin at extra tubig lang naman ang binili natin. Matapos dumaan, bumiyahe na ulit tayo. Di nakalayuan ng campsite mula dito. 15 minuto na lang at darating na tayo doon. So nandito na tayo sa may pamilihang bayan ng Bacnotan, La Union. Ayan. So ito yung palatandaan natin. Pag narating nyo yung pamilihang bayan, kakaliwa tayo. So turn left daw. Western Union. Ito Western Union. So may 7-Eleven. May 7-Eleven dito. Adesa. Lucky Place Building. Dito tayo kakaliwa. Lapit lang pala siya sa bayan mismo. Kasi may 7-Eleven dito eh. Saan pala dito na tayo minto. So here we go. Rumas Glamping and Campsite. Nakalagay doon. So magmula doon, nalaglag yung karato na ng konti. Takas yung hangin. Meron pa tayong 4 kilometers bago dumating sa camp. Wala tayong mahintuan masyado dito para mapaliparan ng drone dahil wala naman tayo nakikita ng scenery. It's more on ano talaga eh. More on mga kabahayan. Nasa ano kasi tayo eh, nasa patag na lugar tayo ng norte. Wala tayo sa mga scenic view kagaya ng mga Baguio, Benguet, ayan di ba? Scenic view yung mga nanyan dito, wala naman tayo makikita kundi dagat. So hindi tayo makahinto para magpalipad. So wala naman kayo ibang makikita kundi kalsada and sasakyan, mga ganun lang. Malapit na tayo. Hindi na tayo nagmamadali na dahil maganda-ganda ang panahon. Hindi naman umuulan. At medyo nakapagod lang yung biyahe natin. Isang mahabang rektahan to lagi eh. Nasa kaliwang side natin mga dagat na yan. So yung dadaanan natin, kalsada lang talaga, ganito lang. So wala tayong dadaan ng mga rough road. So kung ikaw pupunta ka dito, accessible naman ng kahit na anong sasakyan dahil nga maganda yung daanan.
Pero hindi tayo sure ha, kasi nasa left side natin yung pupuntahan natin. Baka meron pang konting rough road siguro na madadaanan. Hindi tayo sure kasi totally blanco ako. Wala akong mga pinanood na vlog tungkol dito sa campsite na pupuntahan natin. So meron tayong elemento ng sorpresa. Kabarsikan, nandito na tayo sa Barangay Kabarsikan. Kahit na mainit yung araw, presko yung hangin dito ha. Yung bumubuga sa akin, sumasalubong sa akin na hangin ay presko. Pagdating dito sa court, ayan, nakita nyo yung court na yan. Mga kalahating kilometro pa, kakaliwa na tayo ulit. Papunta na yan ng dagat. So hanapin lang natin dito. Uy, ang ganda ng bahay oh. Hanapin lang natin dito yung ano. Sasalita naman si Google Maps sa cardo natin eh. Ito. Tama ba? Ito ba? Ang ganda ng bahay dito ah. So, meron palang dadaanan na rough road, pero carry na to. Graba lang naman to eh. Tanong tayo kay kuya. Kuya, saan yung Rumas? Kaliwa? Thank you. Oo, kaliwa. Ayun, Rumas, welcome. Ito na. Yun yung dagat, ang lakas ng alon no. We are here. Ganda. Dito lang siya pero ang ganda niya guys. Ito na. Dito na tayo sa camp guys. At nakakapagod yung biyahe. Sobrang exhausting. So yung makita ko na itsura nito, maliit lang naman itong campsite na to eh. Dito sa may Bacnotan, La Union. Kung di ako nagkakamali, Tamacolao. Ano ba barangay ito? Tamacolao. Basta ano ko na lang dyan yung pangalan sa baba, kung anong pangalan ng barangay na to. So dito to sa may Bacnotan, dito sa may La Union. So ito, i-reveal na natin kung ano itsura ng campsite. Ayan. So ito yung sand area kung saan pwede kang mag-pitch ng tent. Dito, doon, kahit saan mo gusto dyan. Yung kalahati nitong area nito is camping site. So dito ang setupan ng mga tent kung saan saan. Then may mga tables doon, chairs na kahoy. Then yung kalahati is kanilang glamping site. Ayan. So merong ano dito, 4 na dome tent. Mamaya pasukin natin yan, itutur tayo ni Kuya dyan. Tapos merong damuhan doon para yan sa mga magaglamping. So sa mga magka-camping, ito yung specific area para sa kanila. Meron pa palang TP ano dito, TP hut. Hindi ko lang alam kung magkano to eh. Mamaya tour natin to. So siguro baka dito na ako pumuesto, malapit dun sa mga bonfire. Pahinga lang tayo saglit, then maya maya mag-set up na tayo. Then kung may oras, mag-tour tayo. So welcome dito, Bacnotan, La Union. Abangan nyo bukas ha, kung magkakaroon lang tayo ng oras at kung may oras pa tayo, kasi pipilitin natin pala na maaga na makaalis. Kasi alam mo naman, Kuya Jerks, side trip. Talagang kailangan masulit natin yung mga magagandang puntahan dito sa bayan ng Bacnotan, dito sa La Union. Bakit naisip ko na dito sa norte palagi is hindi natin masyado na-saturate to eh. Kung matatandaan niyo, ang mga vlog natin is more on mga Central Luzon, Tarlac, and ang norte lang natin is Pangasinan. So this time nakapag-Benguet na tayo nung nakaraan, then bumalik tayo para dito naman sa La Union. And after La Union, hindi ko pa alam, iisipin ko pa kung saan, kung north uli tayo o magsi-Central Luzon tayo. Pero yung mga hindi na sa saturate, yun yung isa-saturate natin. Kasi pagdating naman kasi sa Rizal, sa Tanay, sa Laguna, Batangas, yung mga yan madadali ng puntahan yan. Taga Imus, Cavite lang tayo. Napakadali ng puntahan ng mga yan eh. So
ang gusto kong ipakita dito sa content ko is yung mga lugar or mga pwedeng campingan na hindi madalas nakakampingan ng mga tao. So para magkaroon ng idea yung sa inyo kayo, kung gusto niyo magbakasyon sa malayong lugar, halimbawa pupunta kayo ng ganitong lugar, at least meron kayong spot na pwedeng pagcampingan. So yun yung target natin. So welcome dito sa Bacnotan, La Union. Maya maya set up na tayo. Galing mo, kahit di tayo magdala ng hammock, meron tayong duyan dito na pwedeng gamitin. May mga nakakalat silang duyan dito para sa mga... Ay hindi, isa lang pala to. Ito lang. Para sa mga gustong mag-habok-habok. Ito yung tambayan lang. Pwede naman. Yan, may pegs tayo. Magandahan dito sa tent natin, meron siyang sariling ground sheet. So, di mo na kailangan bumili ng separate ground sheet. Tapos may mga pegs din tayo dito and pole. Skeletal tent to kumbaga yung naka-outer skeletal yung itsura na itong tent na to, nasa labas yung pole. So, isang mabilisan lang talaga to. Nakita ko sa inyo kung paano, wala mo na magic. Kung makikita ninyo, ang itsura ng ating ground sheet is parang pentagon, no? Kasi nga one person lang ito. Meron tayong, ang itsura ng tent natin is parang ganito rin yung magiging itsura Ito yung magiging higaan para sa isang tao. Then merong space para doon sa mga gamit na dala natin. So, ganito yung itsura. Wala namang, hindi naman tayo aesthetic kumbaga, ayan lang magiging itsura niya. Tapos kapag nalagay na natin yung tent and pole, ito na yung kalalabasan. Teka lang, bago natin ipakita yung kalalabasan, gusto ko lang i-share sa inyo na yung inner tent tsaka outer tent niya is magkasama na. Kumbaga, susuksok mo na lang itong tatayo mo na lang yung mga pole niya and that's it. Tapos ilalagay mo siya sa mga pegs, okay na yun. So yung inner tent niya makikita mo, ayan nakaano na siya, nakasabit na siya guys dito. Pinapakita ko to para in case na magustuhan ninyo, ilalagay ko yung link dyan sa may description. Pwede nyo bilhin sa Shopee. Mabilisan lang to. Lalagay mo lang yung pole then that's it, okay na. So pakita ko sa inyo. Meron siyang tatlong set ng pole. Isang dalawang ganitong mahaba at isa itong maliit para yan dun sa ibabaw para mag-stretch siya. So ganito lang yan tinatayo. Siguraduhin mo na nakaporma muna siya na naaayon dun sa itsura noong ground sheet natin. So, di ba pineg natin kanina yung mga ground sheet? Meron din sarili siya na mga peg para dun sa outer tent. I-forma na natin siya para madali na lang ilagay yung mga pole. May mga butas kasi dito sa ibaba susuksok natin itong paanan nito, itong pole na to para hindi siya mag-loose. Dito muna sa side na to, din susunod dun sa dulo para tumayo na siya ng pusa. Then after nun, meron tong mga clip. So i-clip mo na lang siya, mabilis na to. Then after nun, tapos na tayo. Yun yun. I-clip mo na lang siya isa-isa hanggang doon sa dulo. Then after natin maklip lahat, meron nitong nag-iisa na maliit na pole para dito yan sa taas. So meron tong merong patusok dito. Dapat nakailalim to Tumating siya ipapasok Merong ayan, pagtuksukan. Tapos pasok natin sa butas dito. Then sa kabila, papasok din natin yung butas dito sa kabila para mabanat siya. Ayan Ngayon, para tumaas ito, nakikita nyo to? Ayan. Papasok natin yan dito. Ayan. So, na-stretch na siya. Okay na siya. Or pwede rin, kung gusto pa natin taasan,
dito natin siya ano sa mas pinakataas. Ayan. Iayos na, buksan na lang natin itong mga bintana para meron tayong ventilation pag sinara natin itong tent. Ito natin yung mga bintana. Vents pala, vents. Then adjust na lang natin itong mga ano na nga natin to. Ayan. Adjust na lang natin yung mga poles, tsaka natin nilubog para ito mas stretch pa. Then doon, tapos itong pinto. So yung kalalabasan niya na final ay ito na. Ayan. So na-stretch na natin lahat. Ikot lang tayo dito. Hindi ko kalat yan ha. Hindi ako uminom ng sito dyan ha. Ito may mga bonfire dito. So ito naka-stretch na rin. Then ito, ayan, batak na rin. Pati sa taas, batak na. Batak na. Ayan. So tignan naman natin ngayon itsura ng loob. Ayan, buksan natin dito. Makikita ninyo. Ayan. Kulang pa ako sa stretch dito. Pero ako na bahala dun mamaya. I-stretch ko pa konti. Madali na lang yan. So ito ang itsura ng loob. One person. Tapos meron tayong rectangular, triangular space para sa mga gamit natin dun sa dulo. So yung link nito nandiyan sa description. Click nyo na lang kung gusto niyo bumili nito. May available na color white and color neon or green nitong 3F fuel gear na Taichi 1 or sa English is Taiji 1. Ay, may maamo dito na aso guys. Ay, may maamo dito na aso guys. Ano siya? Nagpapadede, bagong panganak siguro. Ayun o, nagpapadede ka. Ha? Mamaya hati tayo sa food, ha? Lutuan kita ng corned beef gyudon, and hati tayo sa rice. Punta ka dito mamaya, ha? Hanap tayo ng pwede mong pagkainan. Punta ka dito mamaya. Nag-aayos lang ako ng setup at di pa tapos eh. Ay, anong pangalan mo? Papangalanan kitang Tessboon. Doon na lang si Tessboon. Hey, Tessboon. Siguro aso ng local to. Doon siya nanggaling sa dagat eh. Tapos pumasok siya doon sa pinto. Sana makapasok ka pa mamaya, ha? Huwag natin papasara yun. Ha, Tessboon. Bait-bait naman ha. Bagong panganak. Yeah, diyan ka muna. Isang dome tent, pangalawang dome tent, dalawang malaki dito, then meron dalawang maliit doon. So, ang ganda ng damuhan nila dito. Perfect to para sa pamilya talaga. Ano, tapos kung may kasama kayong bata, ganda dito, pwede kayong mag swing, tapos may pang slide pa dito para sa bata. Mababa lang naman eh. Baba lang yan oh. Hanggang dibdib ko lang. Hanggang baba ng dibdib ko. Tapos dito, mababa lang ibabag sa kanila. And yun, mahalaga. May lababo sila dito. Ito, buksan nga natin malakas tubig. Oh, malakas tubig. Saka, malakas tubig. Ayan. Magandahan for safety feature. Ayan, nakalagay yung mga emergency hotlines. Kung nagkasunog, meron sila netong fire extinguisher. Tapos kada dome tent may katapat na ito, tent kung saan pwede kayo mag-dine. Ayan, kasi doon dalawa good for 2. Ito, good for 5 yata. Pati yung kabila. Ayan, ganda. May pool. Ayan oh, pwede kayo mag-swimming 4 feet. So guys oh, mamaya mag-swimming tayo dito. Hi sir, anong pangalan niyo sir? RV po. Sir RV. Ayan. Sir, ako si Kuya Jerks. Turo mo nga ako sir sa mga ninyo, dome tent. Para kung may makanood dito eh, pwede ito pang family no? Oo sir. Ito pang mag-asawa, mag-shota, pwede dito.
Tapos may alaga silang ano doon, oh. Cute dog. Ayun. May aso yan ng kapitbahay sir. Aso ng kapitbahay. Na nag-ano kasi marami siya nakakain. Oo. Itutour tayo ni Sir RV dito sa mga maliliit na dome. Ngayon, pagka nagkaroon ng malakas na bagyo, makikiusap na lang ako na patuloyin ako dito. Ayan. Ito. Parehas lang to sa isa dome tent dito sa kabila. Ayun. At air conditioned siya, guys. Ayun, oh. Ilang horsepower ito? Hindi ako... Parang nasa 1.5 siguro to, no? Medyo malaki. Kaya naman niya palamigin kahit direct yung araw. Ayan, tapos may ilaw dito. Talagang good for 2 packs. Saka kung kailangan nyo ng privacy, guys, isasara nyo lang itong curtain. Tapos may couch dito. Maliit na lamesa. Ano to, sir? Ito, tuwalya. May sariling CR. Okay. Yun ang kagandahan nyo, guys, oh. Wow, ang ganda ng CR. And the cold shower. Pwede ba ako maligo dito, sir? Ayan. Ang ganda, oh. At may pasabon pa sila. Toothbrush, toothpaste, shampoo. Gumagana ba? Oo, gumagana, guys. Ganda. Ganda dito, sir, ah. Doon naman tayo sa big dog. Parehas lang. Magkano ito pala, sir? Magkano yung ganyan? 3.5 po siya sa overnight. 3.5 for overnight. Free breakfast. Oh, libre pala almusal yan, guys. Yung CR ito, guys. Ayan. May CR na dito sa loob. Parang malamig na dito kahit walang aircon, ah. Parang pang family talaga siya, no? Good for 5. Ang CR na ito nasa loob na. Toilet, then shower po sa kapatid. Ayun, pasukin na natin. Sige lang, sir. Uy! May heater. Sa kabila pa may heater? Meron din pa. Hot and cold din po. Hot and cold. Ayan, oh, ang ganda. Tapos, yan, oh, pag gusto medyo mebs. Ganda, oh. Parang ka na nasa hotel dito, eh. Tapos dito, kung gusto mo mag-toothbrush, dito yung lababo, nasa labas. Ayan. May mga libre na rin na ano. Ang ganda ng dome tent na to. Ito yung master's bedroom. Tapos kung kasama nyo yung mga anak ninyo, may double deck. Pwede dalawa sa taas, isa sa ano. Panglimahan talaga siya. Pati yung kabilang dome tent na malaki, panglimahan. At tingin ko 2 horsepower to. Ang laki. Ang laki niya. Tapos may couch din dito. Magkano naman ito, sir? 7,000 per night. 7,000 per night. Ayun. Maganda pala yung mga ganito, no? Siguro pagka bumagyo, dito na lang ako pataluyin ni Sir RV mamaya. Nabagyo na rin ang ano, sir. Hindi siya, ano? Survive naman siya. Nag-survive naman. Hindi nagbubukbok yung ano niya? Hindi naman. Gano'n nakatagal pala itong ano ninyo? Campsite? 1 year lang po kami nung month of May, last month. May. Okay. Baka 1 year nyo pa lang nung Mayo. Ito sir, kung ano, Ayan, may TP hut. Para saan nga pala yan? Accommodation natin. Good for 2 lang din. Magkano naman ito? 2.5 to sir. Kaso common CR siya. 2.5. Eh di 500 lang. Doon na sa kabila. Mas maganda. 2.5. Tapos may aircon. Pwede bang pa-experience? Ang ganda. Pag gusto nyo lang ng... Actually, mas okay ito pag mag-jowa, eh, no? Pag mag-shota. Medyo kinukulang sa budget. 2.5, 3,000 lang pag... 3.5 ba isa? 1,000 lang ang pagitan, eh. Okay na to, eh. Tapos dito kayo tumambay sa labas. Itong lamesa na to, para dito yan. Sa kanila. Accommodation natin. Sa mga accommodation. Pero pag wala naman kami check-in, pwedeng ano. gamit ito. Tapos may pahamok din sila. Yan, may hamok. Doon ako pumesa sa may hamok doon. So, paano pala ko kontakin itong ano ninyo, sir? Itong sir, campsite nyo? Yung ano, Facebook page. Sa Facebook page lang? Rumas Glamping and Campsite po. Okay. Pwede bang mag-pitch dito, sir, sa damuhan? Sa campers natin, sir, dito lang sila pwedeng mag-pitch ng tent. Sa sand area. Parang exclusive this area for guests na nag-accommodate dito. How about yung mga rates natin, sir, para sa tent pitching? Sa tent pitching, depende po sa size ng tent plus entrance fee. Pag halimbawa, 1-person tent, maliit lang, or 2-person tent? Or 1 to 2 packs na tent, sir, small siya, 200. 200. If overnight stay sila, for the adult is 350, sa mga bata is 200. Oh! Then after po nun, pwede na po natin magalaw lahat ng amenities ng campsite. Ayun. Sir, sama nyo naman ako sa mga CR ninyo. Sige, para makita.
Nakabukas pa yata. Sige, sir. Wala. Ayan. Tignan natin yung mga CR. Ang bilis ko kayong tinur, no? Tinur ko na kayo ngayon kasi bukas maaga tayo aalis dahil may sinasabi ni si sir na ano. Ay, ayun pala yung sir, yung grilling station natin. Okay. Lababo for sharing. Ah, for sharing. For campers. Oo. Ayan siya. Ayan. Ihawan, then lababo. Ihawan and lababo. Tapos ito, ano naman ito sir? Anong laman niya? Ito, kitchen namin. Ah, kitchen ninyo. Namin prepare yung breakfast. Yung mga breakfast na mga guest. May tinda din kayo kamong yelo, di ba? So sa mga gustong mag-camp dito at walang dalang yelo, magkano naman yun? Per bucket yung yelo namin, sir. Ah, okay na. Ayan. Tube ice, ayun. Ah, ito ay CR na. Ito yung... Wow! Ito yung shop. Pambaba ito. Common CR. Apo. Wow, toilet, ang ganda. Okay. Uy, may bidet, ang ganda. Ang ganda, oh. Ano to, hotel ba ito, sir? Shower. Parang hindi naman campsite ito eh. Ang ganda, oh. May shower dalawa and dalawang toilet para to sa mga ladies. Tapos sa mga boys, sa kabilang side naman. Uy! May toothbrushan for the boys. Wow, for the boys! May bidet! Ang ganda! Ito rin, may bidet! At may basurahan. And sa shower, halos parehas lang pala eh. Parehas na pala. Ayan o, may shower siya. Yun nga lang, wala itong hot. Wala po. Ano lang siya, mix. Ayan o. So dalawa, ang linis niya oh. Tapos may nagbe-maintain nito sir tuwing may gagamit, may naglilinis naman. Pag may mga guests kami na rin po yung Kayo na rin. So automatic malinis talaga. Then naman, ma-reach natin yung satisfaction. So pwede ba dito sir mag-swimming? Yes sir, opo. Hanggang anong oras po? Yung swimming pool natin, nag-start siya, nag-open siya ng 8 o'clock ng umaga, tapos hanggang alas 9 ng gabi. Ah, okay. So pwede ako mag-swimming mamaya kahit mga 7 PM. Tapos may ilaw dito mamaya. May ilaw po yan sir. Ayun, makikita ito guys, oh. Ang ganda niya. Mamaya mag-swimming tayo dyan. Anong tubig na gamit nyo dito, sir? Bukal? Bukal ba to? Hindi sir, yung deep well. Ah, deep well. Okay, parang bukal na rin. Tapos, parking area dito. So, ilan ang kasyang sasakyan dito, sir? Sa 10 sasakyan ang kasya. mga 12 din sir, pwede rin po dito. Hindi pwede ang car camping. Car camping. Wala po kasi tayong access papunta sa campsite. Oo. Ang pwede siguro mangyari, ipapark nyo yung sasakyan nyo dito, then bubuhatin nyo yung gamit ninyo doon sa camping area. Ayun. So, kung naka-rooftop tent kayo, ang mangyayari, kung gusto nyo dito, dito na kayo magka-camp sa mismong parking. Yun na mangyayari. Hindi namin naalo yung camping dito. So, bubuhatin na lang. Hindi, naka-rooftop tent, halimbawa, nasa taas ng sasakyan nila. Siguro mataon na wala kaming guest na walang Maraming sasakyan, pwede, no? Yun. So, ayan, sinabi na ni Sir RV yung mga rates na dito sa campsite nila and glamping site. Bahala na kayo. Kung halimbawa magawi kayo dito sa Norte, Bacnotan, La Union, consider ninyo itong Rumas glamping and campsite. Yan, ayun guys ha. So, pahinga muna tayo, ligo muna tayo, then maya, pakita ko sa inyo mamayang gabi. May ilaw-ilaw naman yata to sir, no? Yes sir. Ayun. Ayun guys ha. Sir RV, maraming salamat. Thank you din po sir. Ayan. Na-enjoy ko yung ganito, promise. Yung nakatunganga lang, nagmamasid sa gandang biyaya sa atin ng Panginoon. Sa iba siguro boring pero ako, mas na-appreciate ko ang tunay na mundo. Ang sarap palang buhay. Happy birthday! Ano pangalan mo? Ann Rachel. Si Ma'am Ann Rachel. Kayo po ma'am? Ma'am Diana at saka si Miss Pau. Kayo yung yung nakakausap dito sa sa camp. Yes po. Kahapon ako po yung nag-entertain ko sa inyo. Okay. Ayun guys, pagka gusto niyo pumunta dito sa Bacnotan, no? Tama? Yes po, Bacnotan. Oo. Bacnotan, La Union, Rumas.
Rumas Glamping and Campsite. Ayan, si Miss Pao yung makakausap ninyo. Ayan. Balita ko, day off mo ngayon eh. Ano po? Tumambay lang, ayan. Tambay na po. Kinagabihan, sinimulan na natin ihanda ang ating lulutuin para sa hapunan. Saing lang ng sapat para sa atin habang ginagayak ang bawang at sibuyas para sa igigisa nating corned beef. Hindi basta-basta ito. Gyudon flavor to kaya unang beses natin ito matitikman. Matapos maluto ng kanin, ginisa na rin natin ang ating ulam. Simple lang, di naman kailangan pang restaurant dahil tayo lang naman ang kakain. Para sa akin, mas simple, mas memorable. Oras na para kumain guys. At nakakarinig tayo ng kulog. Banda ron. Mga thunderstorm siguro yan dito sa dagat. Sarap. Ay muna tayo kasi para makapag solo ship na tayo, then chill na lang. Wala tayo bang gagawin kundi palilipasin na lang ang gabi na ini-enjoy yung katahimikan nitong lugar. Tayong maririnig mo lang yung mga alon ng dagat dito sa harap natin, and safe naman dito sa lugar kasi residential naman tong mga paligid natin. Magpagay ka nga lang, hindi ko na perfect yung kanin ko kasi camper rice ang lumabas. Medyo ang dating niya matigas-tigas yun, ano, may konting parang pagkabigas pa, pero cowboy naman tayo, okay lang yan. Sarap to ha. Ginaya na rin ng Pure Foods yung ano ha, yung tawag dito, yung corned beef na Delimondo. Ginaya na rin ng ano, Pure Foods. Kasi marami akong biniling ganito. Gyudon, may shawarma flavor, may kaldereta din sila, then spicy corned beef. Itong klase yun eh, iba-ibang flavor eh. May beefsteak na flavor. So ang binaon natin ngayon itong gyudon. Ginisa lang natin ito sa bawang at sibuyas at lasang gyudon. Yun talaga. So kain lang tayo dito. Yung kalahati ng kanin titira natin para kay Doggy. Sana bumalik siya dito. At kung hindi naman bumalik, bukas natin ipakain sa kanya. Titira natin siya ng ulam. Ayun tayo guys. Sarap. Kahit na hindi perfect yung pagkakaluto ng rice. First time ko magluto ng ganito. Hindi ko na perfect yung rice. Pero goods lang. Gutom na ako. Sarap. Napakasarap. Our favorite, as usual. Ito ang tama. Baka naman, Red Horse. Yeah. Anyway, tatlo lang naman to. Magpapaantok lang tayo para mamaya rekta tulog na. Kasi nga ang plano natin bukas ng umaga is magtutour tayo dito kung ano lang yung kaya nating puntahan. Depende sa oras natin. Kasi binabudget din natin yung oras ng biyahe. Ayan. May sinabi naman si Kuya dito na parang island, nakalimutan ko yung pangalan eh, pero bukas or sa intro alam nyo na yan eh, napakita ko na yan. Yun yung pupunta natin pagising. So sa ngayon ini-enjoy ko na lang itong gabi na nagso-solo ship tayo dito, at pagtapos ng kwentuhan natin is manonood na ako ng mga vlog ng mga kaibigan natin. Ano tayo eh, silent viewer tayo. Ayan, and ayan, pagka naisipan magko-comment tayo. So enjoy lang natin. Napakatahimik ng lugar. Wala kang ibang maririnig kundi yung hampas ng alon na napakalakas, na napakalaki. Malaki na yung alon ngayong gabi. Kaya nga naging surfing capital itong
La Union dito sa Luzon. Yung Baler kasi hindi yan surfing capital, ano siya, surfing hub. Yun yung nabasa ko. So ito talaga dahil nandito yung malalakas na alon dito sa may West Philippines yan eh. Itong parte ng West Philippines itong karagatan dito sa harap natin. So ayun, enjoy lang natin yung gabi. At para bukas larga na ulit tayo. Paborito natin yan, gustong gusto talaga natin nagra-ride eh. Yun yung pinaka main purpose kung bakit tayo nagaganito is para makagala, makapag-ride. Secondary yung camping. Nakakatuwa rin naman kasi mag-camping dahil especially pag nagsosolo ka lang, pagdating ng gabi, tahimik lang, nakakapag-isip ka ng maayos at nakakapagplano ka para sa future mo, para sa future ng family mo, ganyan. So magandang gabi sa lahat at busing ko lang to and good night. Kaya mawawala yung kasunod nito tutuloy natin to bukas. Gagala tayo. Maganda yung pupunta natin, promise. Sarap. Morning good guys. Nagigising lang natin. Tinahali na tayo ng gising 9:30. Umulan din kasi kanina maaga-aga, umambon. Kaya kung makikita ninyo, ayan medyo may patak-patak pa ng ulan yung ating tent at mga bakas, mga dahon na nalaglag dahil nga umulan dahil sa bagyong Timo na pumasok na dito sa bansa natin. Pero sa ngayon maulap pero tingnan natin kung makakapag makakapag side trip pa tayo dahil tayong oras 9:30. Papaspasan na lang natin to at tara, labas tayo. Tingnan natin kung anong mga pangyayari ganap at saka para mapunas-punasan natin tong ating ambasante. Tara! Ayan guys, lakas ng alon especially dun sa banda ron tignan nyo grabe pero ito yung gustong gusto ko nakikita sa isang beach na kailangan may alon talaga. Hindi naman necessary din na maliligo tayo sa dagat. Gusto ko lang nakakita ng ganitong alon. Ayan alon, diba? Ang lakas ng mga taas. Nakakita ko ng ganito sa Dingalan ng araw nung nagpunta kami doon nung anak ko, nag-tour kami sa Dingalan. Tapos sa transient lang kami. Kami doon. Nag-stay lang kami. Lakas din ng alon, parang may pagkaganito rin. Pero hindi rin kami naligo sa dagat. Enjoy lang namin. Ang ganda. Tapos kung makikita ninyo, nagkalat dito yung mga seaweed sa beachfront. Mga seaweed, tapos may mga sanga-sanga ng mga kahoy, mga inanod siguro yan. At rocky ang niya guys ito pala rocky ang kanyang dito. So pagka magsiswimming ka, siguraduhin mong nakachinelas ka ng maayos na pang swimming dahil sakit sa payan.
Hindi siya talaga totally isang diretsong sand na madalas pinagsiswimingan ng mga tao. Rocky siya. Kung maliligo ka dyan, dahan-dahan ka na lang kasi baka matalisod ka o baka matusok yung paa mo. Kasi may mga nakatrap na mga sanga-sanga dito sa tulad nya, no? Kita nyo? May mga nakatrap na sanga-sanga. Ayan dun. Ayan. Kung maliligo ka dito, ingat ka na lang. Pero grabe, oh, ang taas ng wave. Yun, oh, malapit na sa akin tubig. Taas ng wave. Pero ang ganda. Tara, balik na tayo sa pwesto natin at makapag breakfast na tayo. Dahil mayroon pa tayong pupuntahan na sa side trip pa natin. At doon na natin tatapusin ang ating video. So sa ngayon, i-enjoy na lang natin yung mga ilang minuto natin dito. Isang oras natin dito sa Bacnotan, La Union. Nagpainit lang tayo ng sikmura at nagluto ng ating aalmusaling noodles. Simpleng agahan bago tayo magligpit at umalis dahil itutuloy na natin pumunta sa isang isla malapit dito na may tinatagong lihim. Kalmado lang, no? Ang sarap kaya nung ganito. Nakakakita tayo ng malalakas na hampas ng alon at masarap din sa tenga. Kung pwede lang magkaroon ng lupa sa ganitong baybayin, no? Para maging bakasyonan natin. Yaan nyo, balang araw yan. Sana. At ayun na nga, oras na para lumisan. Gusto kong balikan ito sa susunod. Glamping naman kasama ang pamilya. Pero di pa tayo natatapos, ha. Tulad ng sinabi ko kanina, may pupuntahan pa tayo. Tara, samahan nyo akong tuklasin ang isa sa pinagmamalaki ng probinsyang ito at tignan ang lihim na ganda ng Imuki Island. Imuki Island. Boss, bukas yung ano, Imuki. Pork na lang, sir. Mais na lang. Nilalakad lang ba yan? Okay. Ipat na lang doon. Saan dito? Andito na tayo guys sa may Imuki Island. Malapit lang sa pinagcampingan natin. Maambon kasi kaya hindi tayo makapagpalipad ng drone. Okay. Ito yung tsura nya. Subukan natin kung tumigil-tigil yung ulan, makapaliparan natin to ng drone. Ayan, may mga bangka dito na pwede mong rentahan. Siguro paikot dito yan sa island. Sarap sana yung video yun, no? Kalat-kalat na island siya. Parang sarap mag-boat riding dito. Maliit lang ito area. Tapos may resort doon. At may resort din dito. Pagka tumigil-tigil yung ulan, subukan nating paliparan ng drone shot. Pero kung hindi naman, bigo tayo at babalik na lang tayo dito. Ayan. May mga kayak dito na for rent siguro. Kayak, ayan, mga kayak pala yan. Tapos ito, meron mga balsa na pwede sigurong iikot dito sa kabuuan ng mga maliliit na island. Tapos mukhang mababaw lang naman yung tubig kasi may naglalakad doon, no? Ayun, makikita ninyo. Mukhang mababaw lang naman yung tubig. Subukan natin itong paliparan maya maya pagka medyo nawala-wala yung ambon. Pero hindi ko alam, eh. Ayan, may mga ano din dito, may mga tables na pwede mong rentahan siguro pag gusto nyo mag-picnic. Hindi natin maiikot yung lugar.
maambon. Pero usually pang picnic lang naman talagang ginagawa ng mga tao dito eh. Kasi tulad dun, may mga cottages din dun eh. Tapos siguro magtutur ka gamit itong mga balsa. Or kung gusto mo mag-kayak, may kayak naman dun. Kalmado ang tubig dito ah. Ang alon is nandoon pa sa malayo. Ayan oh. Ayan yung pinaka alon. Nandyan sa malayo. Ang taas ng alon na yun oh. Grabe yun oh. Ayun oh. Ang taas ng alon dun. Malalakas ang alon dun. Malaking tulong itong nagawa ng mga island dito para maging kalmado ang tubig dito sa may Pampang. Ayan. Ang Imuki Island ay matatagpuan sa Barangay Paracoir sa bayan ng Balawan dito sa La Union. Katabing bayan lang ito ng Bacnotan. Ang salitang Imuki ay hinango ng mga lokal base sa itsura na kahalintulad umano sa ari ng babae kung titignan ito mula sa himpapawid. Hindi naman talaga ito isla, kundi isang dikit-dikit na coral rocks at naging atraksyon na sa mga turista para swimmingan dahil sa mga lagoons na makikita rito at mga picnic sites sa paligid. Mula dito guys sa may La Union hanggang sa muli nating paglalakbay at pagkakamping. Samahan niyo ulit ako, hindi ko alam kung saan eh. Dito pa rin siguro sa North Luzon or baka bumaba tayo konti ng Central Luzon. Pero hanggat di natin natatapos i-saturate itong kabuuan ng lugar, tuloy-tuloy ang ating camping dito sa Norte. Hanggang sa muli, magmula dito sa La Union, maraming salamat.